Good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. At araw po ng Lunes, start your day right. Sana po ay huwag tayong makakalimot una sa lahat na manalangin, magtagubilin at humingi ng gabay sa Panginoon. Mula po sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po ay makakasama natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI o Members Church of God International Santa Maria, Bulacan Chapter upang tayo po ay sama-sama naman na sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan doon. At naroon po ang ating mga kapatid kasama ni Brother Jordan Irinco. Good morning sa inyo po dyan sa Santa Maria, Bulacan. Rise and shine! Good morning, Kuya! Rise and shine! Ayan, salamat po sa Diyos, Kuya, sa pagpapahiram sa atin ng buhay at lakas at sa mabuting pagkakataon upang tayo ay makapagpatuloy na makagawa ng mabubuti sa lahat. At syempre, lalong-lalo na po sa ating mga kasambahay sa pananampalataya. Sa oras mong ito, Kuya, ay kapiling po natin ang ating mga kapatid dito sa MCGI Santa Maria, Bulacan na palagi po ninyong kamalasakit at katuwang sa bawat mabuting panukala ng inyong puso sa pag-abot, pagtulong sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. Kaya po, ang sigaw ng ating mga kapatid dito sa Santa Maria, Bulacan ay... We love you, Kuya! Pag-ibig! Balik po sa inyo dyan, Kuya. Maraming salamat, Brother Jordan, at ganoon din sa inyo lahat, mga kapatid. At dyan po sa Santa Maria, pagpalain kayo ng Panginoon at sama-sama tayong patuloy na maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Dalangin ko po ang lahat na mabuti para sa inyo. Mamaya po ay babalikan ko kayo para alamin naman kung sino po sa ating mga kapwa-tao dyan sa Santa Maria, Bulacan ang atin pong sasaklolohan. At ngayong umaga, bago tayo magpatuloy ay pagluluto ng sisig ang ituturo naman sa atin dito po, pero hindi baboy ito, no? Manok ang gagamitin. Paano po itong inihahanda? Panoorin natin sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasangbahay! Ngayong umaga ay magluluto tayo ng isang lutong Pinoy na sikat sa Pampanga. A recipe that has a modern twist of the original pork sisig. Kasi nga, tayong mga Pinoy ay very creative at hindi rin lahat kumakain ng pork. Yes. Kaya gagawa tayo ngayon ng chicken sisig. Kaya ano pang hinihintay natin, Ate Sara? Tara, magluto na ta! Let's cook it right! Meron tayo dito ngayong boneless chicken thighs at chicken liver. Una ay lagyan natin ito ng grated ginger, garlic powder, ground oregano, soy sauce, vinegar, and salt and pepper. Haluin ito at i-massage ng mabuti and let it marinate for 15 minutes the least or 3 to 4 hours or overnight. Sa mainit na mantika ay i-fry natin ang ating chicken thighs and liver. Kapag luto na ang magkabila ay pwede na nating hanguin and let it rest for 5 minutes. After 5 minutes, hiwain na natin ang mga ito into small cubes at ilagay sa isang mixing bowl. Paghaluin ang liver spread, white onion, red onion, green chilies, chili flakes, calamansi juice, at liquid seasoning. Haluin ng mabuti hanggang sa mag-combine ang lahat ng mga sangkap. Magpainit ng pan or sizzling plate. Dapat sobrang init. Then ilagay ang butter or margarine at saka isunod ang chicken sisig mixture.
Haluin lang ng saglit and let it sizzle for 2 to 3 minutes. Add eggs while it's hot, then top with calamansi, onion leaves, and red chili. Alright! Luto na ang ating chicken sisig. The term sisig was originally used to describe a salad that is made with sour fruits and a spicy dressing. Yes, tapos mas madali rin itong lutuin compared sa pork. Nako, mapapadami na naman ang kanin natin dito, Pangs. Correct. Kaya ano pa hinihintay natin, Ate Sara? Kain na tayo. Huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Alam mo, agi rin. Sa atin pong Wonders of Creation, meron pong mga nilalang na simpleng-simple ang anyo pero mahalaga ang papel sa kalikasan. Tulad po ng amoeba, isang microscopic organism. Ano ba ang tulong na nagagawa nito sa kalikasan? Alamin natin sa atin pong Wonders of Creation. Alam natin na tayong mga tao at ang mga hayop sa paligid natin ay gawa sa iba't ibang bahagi ng katawan. May puso, baga, utak at iba pa. Ang tawag sa mga yan ay organs. Ang mga organs ay binubuo ng tissues at ang mga tissues naman ay binubuo ng mga cells. At sa siyensya, ang cells ang itinuturing na pinaka-basic na unit ng buhay. Pero alam nyo ba na may mga nilalang pala na isang cell lang ang buong katawan? Wala silang organs, wala ring tissues, pero buhay sila. Nakakagalaw, nakakakain, at nagre-reproduce. Isa na rito ang tinatawag na amoeba. Ang amoeba ay isang uri ng unicellular organism. Ibig sabihin, isang cell lang siya, pero may kakayahan siyang gawin ang mga basic na gawain ng isang buhay na nilalang. Kaya niyang gumalaw, kumain, at magparami ng sarili. Ang amoeba ay walang permanenteng hugis. Palagi itong nagpapalit ng anyo habang gumagalaw. Ang ginagamit niya para makagalaw ay ang tinatawag na pseudopodia o false feet. Bahagi ito ng kanyang katawan na inilalabas niya para gumapang. Kapag kumakain, ginagamit ng amoeba ang loob ng kanyang cell para balutin ng pagkain at tunawin ito. At kapag gusto naman niyang magparami, nahahati lang siya sa dalawa. Ang tawag sa proseso na ito ay binary fission. Ang amoeba ay natuklasan noong 1755 ng isang scientist na si August Johann Russell von Rosenhoff. Tinawag niya itong the little protus dahil sa pabago-bagong hugis nito. Mula naman sa salitang Greek na amoibi, ang ibig sabihin ay to change, kaya ito pinangalan ng amoeba. Kahit napakasimple ng anyo, ang amoeba ay patunay na kahit sa pinakamaliit na nilalang, makikita ang disenyo at sistema ng buhay. Nakakatuwang isipin na ang mga paggalaw, pagkain at pagpaparami na madalas nating iniuugnay sa malalaki at komplikadong nilalang ay nagaganap din sa microscopic level. Isa na namang paalala na kahit sa mga bagay na hindi natin nakikita, may mga buhay na gumagalaw at patuloy na umiiral. Isang kamangha-manghang karunungan ng Diyos na maituturing na wonders of creation. Ang varicose veins ay mga nakalitaw po na ugat sa ating mga binti. May dala po itong kirot at discomfort para sa iba. Ano nga ba ang sanhi nito at paano natin ito may iwasan? Ating alamin sa ating Now You Know.
Varicose veins. Madalas nating naririnig ito at may mga nakararanas nito na nagsasabing masakit ang binti dahil dito. Pero ano nga ba ang sanhi ng varicose veins at bakit mas karaniwan ito sa mga babae? Ang varicose veins ay ang mga ugat na lumalaki, namamaga at kadalasang makikita sa mga binti. Kadalasan itong kulay blue o violet. Nagkakaroon ng varicose veins kapag humina ang venous valves sa loob ng ugat. Ang function ng valves ay para hindi bumalik ang dugo, pero kung hindi ito maayos na gumagana, naiipon ang dugo at lumalaki ang ugat. Ilan sa pangunahing risk factors ng varicose veins ay ang pagtanda, family history, at ang matagal na pagtayo at pag-upo. Mas mataas ang risk ng kababaihan dahil sa hormonal changes. Ang estrogen at progesterone ay nagpapalambot sa vein walls. Ito ay nagdudulot ng paghina ng walls ng ugat na nagiging sanhi ng pagbukol. Sa pagbubuntis, tumataas ang blood volume at abdominal pressure. Naiipit ang veins sa pelvis dahilan ng varicose veins sa legs. Temporary man ito, pwedeng tumagal o lumala pagkatapos manganak. Pero hindi lang babae ang apektado, pati lalaki ay nagkakaroon din ng varicose veins. Sa mga lalaki, ilan sa mga sanhi ay ang pagbubuhat ng mabibigat, matagal na pagtayo sa trabaho, obesity, at ang pagtanda. Ilan sa sintomas ng varicose veins ay ang pananakit o pakiramdam ng mabigat sa mga binti, pamamaga sa paligid ng bukong-bukong, at ang pangangati ng balat at pamumulikat ng binti, lalo na sa gabi. Para mapababa ang risk ng pagkakaroon ng varicose veins, baka tutulong kung iiwasan ang mga sumusunod: matagal na pagtayo o pag-upo, high heels at masikip na damit, at ang pagiging overweight. Ayon sa mga vascular doctors, ilan sa mga treatment options para sa varicose veins ay ang compression stockings, sclerotherapy o laser ablation, at surgery kung malala na. Kung may iba pang katanungan tungkol dito, baka tutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na health professional sa inyong lugar. Sa panahon ngayon, hindi na po sapat na isa lamang ang pinagkukunan natin ng ating mapagkakakitaan. Dahil marami na po ngayon ay talagang naghahanap na ng kanilang pangdagdag sa income. Tawag nila yung mga side hustle. Narito po ang ilang simpleng tips para makakita ng extra income opportunities. Panoorin natin sa atin pong You Can Do It. Pagka income.
You can do it! Atin na pong balikan ang ating mga kapatid naman sa dako ng Santa Maria, Bulacan at ating alamin sino po sa ating mga kababayan ang atin naman pong sasaklolohan kasama ang members ng Church of God International o MCGI. Naroon po si Brother Emmanuel Bitara. Good morning once again. Rise and shine. Good morning, Kuya! Rise and shine! Kuya, sa mga oras po na ito ay kapiling pa rin po natin ang mga kapatid sa Members Church of God International dito po sa Santa Maria, Bulacan. At ipagkakalob po natin ang kahilingan na maipasemento ang harapan ng kanilang daycare center dito po sa Sitio Gulod, Santa Maria, Bulacan. At mamaya din po kuya, makakapiling po natin ang teacher dito po sa Sitio Gulod Child Development Center na si Miss Janine de Guzman. At bago po yan kuya, panoorin po muna natin ang maikling video presentation na ito. So, sa akin kasi, ang mga estudyante ko dito sa Child Development Center, hindi kami more on aral. We are more on playing at the same time, natututo sila. Yung mga paglalaro namin sa outdoor ay isa doon sa kailangan nilang matutunan dito sa school, which is sakop ng mga 7 domains na concept ng pag-aaral sa Child Development Center. Kaya nais ko sana na sa outdoor activity namin maging safe at maayos yung kanilang paglalaro. Yung kasing area ko dyan sa gawing labas namin ay hindi pa ganun ka-safety. Especially dahil rough yung aming labas. And malaking tulong yung pagpapasemento ng daycare ko dun sa gawing labas na yun para maging maayos gamit yung bibigay ninyong donation sa amin. Salamat po sa Diyos at tayong mga magkakapatid sa MCGI ay naturuan na gumawa ng mabuti at tumulong sa ating mga kapwa-tao. At sa oras po na ito ay kapiling po natin si Miss Janine de Guzman, ang Child Development Teacher sa Sitio Gulod. At Ma'am Janine, sa oras po na ito ay narito na po ang inyong kahilingan na mula po sa MCGI. Yan po ma'am, tanggapin po ninyo, Ma'am Janine, ang construction materials po para po sa pagpapasemento po dito po sa inyo pong lugar. At sa tingin niyo po ba, Ma'am Janine, ay makakatulong na po ba ito sa inyo pong sa lugar po ninyo, sa pagpapasemento po dito po sa inyong daycare center? Actually, hindi lang makakatulong, kundi napakalaking tulong na binigay ninyo sa mga bata na magbe-benefit nito, hindi lang sa taon na to, kundi sa mahaba pang panahon. Kaya naman, sa awa ng Diyos, ayan, at finally, naisakatuparan na ng inyong programa at ng inyong tulong ang matagal na namin hinihiling na masimento yung outdoor area namin. Yan, salamat po sa Diyos mga kapatid. At hindi lang po yan ma'am, ano po kasi right after po ng pagdi-deliver po ng mga construction materials, ay sa awa tulong po ng Diyos, ang atin din pong mga kapatid na magbo-volunteer po para po sa pagko-construct po ng inyo pong lugar, sa pagpapasemento po. Para hindi na po kayo mamblema po sa gagastusin po ninyo sa pagpapagawa. Okay lang po ba sa inyo, Ma'am Janine? Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa inyo, sa MCGI. Salamat po ng maraming. Ayan, salamat po sa Diyos mga kapatid. At natupad po ang kahilingan ni Ma'am Janine para po sa kanyang development center. At kuya, may sama-sama pong pagbati ang mga kapatid dito sa Santa Maria, Bulacan. And 1, 2, 3.
Kuya Daniel, sa awa at tulong ng Diyos, ay kaisang mo kami palagi sa bawat mabubuting panukala ng iyong puso na magawa ng mabuti sa lahat. We love you, Kuya Daniel! Pag-ibig! Ayan po, salamat po sa Diyos, Kuya. At balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa Santa Maria, Bulacan. Sa lahat ng atin po mga kapatid, salamat po sa inyong pakikipagkaisa. Pagpalain kayo po ng Panginoon at magpatuloy po naman tayo na maging kasangkapan ng Panginoon na makaabot sa ating mga kapwa-tao. Keep on shining and keep on caring. At sa atin po namang kwento ng pagsisikap, isang tatay po na nakapagpatapos ng kanyang 5 anak sa kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng pagtitinda ng gulay. Kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Ako po si Alfredo Rollo, 56 years old. Nakatira po dito sa Dasmariñas, Cavite. Bali, hindi po ako nakatapos ng college. Tapos tumulong ako sa nanay ko na magtinda kasi yun ang kanyang hanap buhay. Ang tinitinda namin noon, nakasama nanay ko, prutas. Tapos nung makapag-asawa ko, doon ako nagsimulang magtinda ng sarili. Nalugi kami sa prutas. Talagang napakalaki ng utang ko at napakalaking epekto noon sa aking mga anak. Naisip namin mag-asawa na magpanibagong paghahanap ng ititinda. Naisip namin magtinda kami ng gulay kasi nung panahon na yon mabili ang gulay. Parang naisip namin na ito ang itinda natin, maaaring mag-click. Ano pong nag-umpisa kami pagugulayan, palibasa galing kami sa shutdown, sa bankrupt. Nangutang lang kami ng puhunan sa mga katabi namin. Pagkakabenta, bayad, benta, bayad. Parang unti-unti namin pinagugulong yung puhunan na inutang namin hanggang sa unti-unti, lumalaki naman siya. Dumating yung punto na ako na ang bumabiyahe. Tapos yung mga katabi ko, sila na yung humahango sa akin ng gulay. Noong malakas na yung gulay namin, kumuha ko ng mga tauhan. Kumikita naman kami ng malaki. Hanggang noong mahalata ko na niloloko ko ng mga tao ko, pinalitan ko sila. Buti na lang, hindi ako tinigilan sa pagsusupply tuloy-tuloy kahit malaki yung utang ko. Doon uli nag-umpisa na umangat. Nabayaran ko yung mga utang ko. Kung kukuha kayo ng tauhan, yung mapagtitiwalaan. Kasi pag ang mga tauhan mo, niloko ka, kahit ang laki-laki ng puhunan mo, malulugi ka talaga. Bale, naging routine ng buhay namin mag-asawa, tuwing alas 2 o alas 3 na madaling araw, pupunta sa palengke, magtitinda, babalik ng mga 8, balik sa bahay. Tapos, pagdating ng 3 o'clock ng hapon, balik uli ng palengke hanggang 8 uli ng gabi. Tapos siyempre, pagka nagagabayan ko naman yung mga anak ko kahit nagtitinda kami, kasi kasama ko sila eh. Hindi naman sila nakahiwalay sa amin. Bawa, yung mga pangailangan, makikita ko rin kung anong pangailangan na aking mga anak. Yun naman sa tinda namin, bawa, yung customer nagre-reklamo, nagagalit, pinapalitan namin yun. Halimbawa, may nireklamo na sira na i-deliver. Pinapalitan namin yung kahit wala kami kitain. Ang importante, hindi magalit ng tuluyan yung customer para babalik uli siya sa akin ng pagbili. Dito po sa paggugulay namin, dito namin kinukuha lahat ng patigastusin ng pag-aaral ng mga anak ko. Sabi, lahat sila pumapasok, mag-aaral. Nakapagtapos na sa mga anak ko 5. Tapos dito ko rin na ipundar lahat ng aking mga kabuhayan sa ngayon. Nakapagpagawa ako ng bahay dito sa Dasma at nakabili rin ako ng sasakyan. Dito ko rin nasimulan na maitayo yung aking piggery sa Magallanes. At sa ngayon,
medyo malaki na rin yung aking piggery na naipundar doon sa Magallanes. 13 years na kami nagtitinda ng gulay sa puno kami mag-umpisa. Sa pagtitinda, lagi ko lang naman sinasabi, may awa ang Diyos. Doon lang ako talaga nang hawak kasi sa sarili ko, hindi ko naman kayang panghawakan yung aking kakayahan. Ang pinanghawakan ko lang, may awa ang Diyos sa mga tao. Ang maipapayo ko doon sa mga gusto maghanap buhay uli, magtinda na nung una na-bankrupt, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Unang-una, lagi tayong hihingi ng awa sa Diyos. Kasi kahit anong sipag natin, kapag di tayo kinaawaan, wala namang mangyayari. Pagkatapos, yung ating pagsisimula ulit ng hanap buhay, kumbaga, ibuhos natin yung loob natin. Dapat kahit mahina ang tinda, tuloy ka lang ng tuloy. Araw-araw meron, huwag kang titigil. Tapos, lagi kang mabait sa customer. Hahabaan mo yung pasensya mo. Kasi kaya ka kumikita dahil sa customer eh. Basta tuloy-tuloy lang, unang-una panalangin sa Diyos. Ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa ating pong viewpoint muli, nagtanong tayo sa ating mga kababayan tungkol po sa isang issue at pananaw naman nila tungkol sa kung ano ba ang kahulugan para sa kanila ng kaibigan. Para sa inyo po, ano ba ang tunay na kahulugan nito? At pakinggan din natin at alamin kung ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Kumbaga, hindi siya nagpapabaya sa kaibigan niya. May problema, nandiyan siya. May tulungan niya ako. Hindi ka po niya pababayaan kung ano pang pong hinayin mo sa kanya. Basta yung pakikisama ang meron. Laging pakikisama ang kailangan unahin. Yung tutulungan kang mapaayos ka, hindi yung tuturuan ka na sa mali. Yung kailangan sasamahan ka sa problema mo, sa mga kanong pinagdaanan mo. Yun ang tunay na kaibigan, tutulungan ka sa lahat ng kung anong kailangan mo, pwede ka makahingi ng tulong, hindi sa financial, yung mag-guide ka niya sa totoo. Yun ang pagkakainit ka sa tunay na kaibigan. Meron, kaya lang, wala na. Sumakabilang buhay na. Doon ko nasasabi yung mga problema ko, tapos siya rin yung nag-guide sa akin na, ito gagawin mo, para hindi ba paayos ka. Kasi noon may sakit ako eh, yung may gallstone ako na sabi ko, ayoko magpa-opera. Hindi kailangan magpapa-opera kanya. Sabi niya, hindi. Sabi niya, dugo ko sa kanya, papa-opera ka mamaya, hindi ako magising. Sabi ko, ganun, magpa-opera ka. Sabi ko, ganun. Sabi ko, sige. Ang kaso yung bala siya rin yung may sakit, hindi rin nagpa-opera. Yumaya sa akin, kaya yun, matay din siya. Kaya sabi ko nga sa kanya, may kaibigan na tinutulungan ka kahit hindi sa pinansyal, basta yung pakikisama ang meron. Laging pakikisama ang kailangan unahin. Hindi laging sa pera. Kasi iba, kaibigan ka lang pag may pera ka, di ba? Pag walang pera, wala na. Hindi ka nakilala. Ang kahulugan sa aking tunay na kaibigan ay mapagmalasakit sa kapwa. Una, may malinis na puso magpapakumbaba. Babagin. Matulungin. Yung nakikita niya na sa bawat nangangailangan ng tulong, tinutulungan niya. Hindi na siya naghahanap ng kapalit basta may makita siya agad. Baga, hindi siya nagpapabaya sa kaibigan niya. Lalo tigit sa mga mahal niya sa buhay. Yung tunay na kaibigan, yun. Yung hindi mo na kailangan sabihan, may kusang siyang gawa. Yun ang tunay na kaibigan. Sa akin, ang tunay ng kahulugan ng isang kaibigan ay nagdadamayan sa lahat ng problema. At saka po, hindi siya lang sa pera, problema. Hindi po siya timiting doon. Yun po ang tunay na kaibigan. Meron ng kaibigan, pag may problema, nandiyan siya. Tinutulungan niya ako. Hindi siya yung tumiting sa pera. Pag pera lang hanap sa'yo, pag dating
Lagi siyang kasama. Hindi siya nag-iiwan. Hindi siya nang iwan kahit yung tunay na kaibigan para sa akin. So, hindi siya magbago na ganyan pa rin ang tunay na kaibigan. Pag may problema ako, tinutulungan niya ako. Ang tunay na kaibigan, ma'am, yung lagi mong karamay, lahat na dadamayan ka sa mga problema mo, sa mga pangailangan mo. Yun po ang tunay na kaibigan. Hindi ka po niya pababayaan kung ano pang pong hinaing mo sa kanya. Halimbawa po, nagkaroon ka ng problema sa pinansyal, hindi kang lumapit sa kanya. Yung pag nakatalikod ka po, yung ikaw ang pinag-uusapan, yung hindi tunay na kaibigan, parang pakitang tao lang, ma'am. Sa pananaw ng psychology, ang totoong kaibigan ay may malasakit, maaasahan at tinutulungan kang maging mas mabuting tao. Hindi lang sila nandyan sa saya, kundi pati sa lungkot at kahit sa mga sandaling mahirap kang mahalin. Kung Biblia ang pagbabatayan, ano nga ba ang kahulugan ng isang mabuting kaibigan? Merong mga kaibigan pagka merong kailangan. Pero merong kaibigan na ang tawag doon, may kawikaang English eh. Friends in need are friends indeed. Ang tunay na kaibigan, yung kaibigang nandyan pagka may kailangan ka. Merong kaibigan na, kumbaga, masaya ka, malungkot ka, may problema ka, gipit ka, wala kang pera, kasama mo pa rin sila, kaibigan mo pa rin sila. Pero merong kaibigan na, kaibigan lang pagka may pera, may kailangan sa'yo, sinasabi ng Biblia yun eh. Basahin natin. 14:20 ng Kawikaan. Ipinagtatanim ang dukha maging ng kaniyang kapwa, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang natural yung dukha, pag dukha ka, kahit kapwa mo dukha, galit sa'yo. Pero yung ikang mayaman, maraming kaibigan. Bakit? Kaibigan, pera ang gusto nun. Kaibigang mapapakinabangan ka. Ang tunay na kaibigan, yung hindi nakikinabang sa'yo, pero kaibigan ka pa rin niya. Hindi ka niya pababayaan. Yun ang nakasulat sa Biblia. Tuloy-tuloy po naman tayo sa pagsisikap na maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at pagpapakita ng pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Kagaya po ng sinasabi ng 3:27 po ng Kawikaan na huwag mong ikakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Cooler boy, kurto sir. Sige na ako. Sige. Te, pwede mga yung tubig, te. Oh, tara. Mau ka? Ba? Dadagi rin sa karay. Yo, wala ba ko'y pambayad niya, bisa gulay na lang Iya, yan. alright, well. Dahil ko. Te? Kanang mga ma-recycle nga plastic ba kay pampalit na og school supply karong Plastic? Oo. Na dito daghan. Dali lang, baon ako. Oh. Saon na ka? Pagkaon.
Kung ko'y korta tay. Nga palagi. Salamat ya. Tanaw ka ng baligya nga butilya. Kaya yung mga plastic alwa. Para pampalit na gamit karong ting klase na. Ako na nitanan ya? Ako na tanan? Ay, sige, salamat ya. No, baktas raw karon. Ngitar ako og kuan kining pwede mabaligya sa botelya. Ma'am. Ay, salamat ma'am. Ang silupin kay hatang nasa umanghod. Ako rep, tapos ma'am. Ako ang good ning ipalitog kaning gamit pang eskwela. Mga notebook, papel. Okay na siguro ma'am, dako na ning atabang sa ko ma'am. Ma'am, salamat kay ma'am. Salamat sa Diyos. Ya, salamat ya. Salamat ya. Tubig ngayon mga. Salamat kaya. Salamat tayo. Kasi pwede ko makain ng tubig. Diyan ka ba? Pagkaon. Ya wala rin mo ikorta ya. Salamat ya. Marikuan din ako kasing yung kumot niya. Pag yun niya gamiton sa eskwela, naantig ko ba? Naluoy ko. Tabang ita si sikatao. So wala ito magkuhan og balo sa Ginoo. Ato buhat lang tao kamayo sa sikatao. Oh, lisod kaya nana nga kahimtang sir ay. Abi kaluoy ka. Nalipay po ko siya sir nga inana ba nga. Na kaon siya wa yang kagutom giwali ba. Dali ra makita ang kwarta sir pa. Tante makatabang tagtao sir. Ano kung malapit kayo makata? Depende lang mo sir. Kaya tawag pumagi sa makaya. O pada sa kaon. Ang gidala sir. Kaon lang po namo. So if ever makita mo para sa ato gayon na, wala may mali og ikaw mo duol. O ikaw magkual, inisiyit nga mutabang mismo di na kinahanglan nga mulat pa kagtabang nila. Gaan sa dugan makatabang. Wala to kung gatag minta kay mingaw lagi tupi lagi. Wilain lagi. Makakaon siya ba? Ang kwarta makita raman. Ya ang tao nga gigotob ato maganang tabangan kay luoy man budbaya ginagi ang pagkuana. Naana na magko sir kay daghan man koy maganhi diri ginapakaon man pod namo. Luoy gid kay sir oy kay tao baya na. Maluoy man kay tagmananap nga way kaon. Kana pa bang tao? Bisan baya og dili pod ta daghan kwarta pero ma-feel baya pod nato kay nakaagi baya sa siguro tag gutom-gutom sad siguro. Ako ganing ginapabati sa akong anak kung unsa ka lisod. Ako ipakita sa iya ba nga lisod ang kinabuhi. Mura baya og kanang muragaan kay sa paminaw nga bisan sa ginagmay nakatabang ka sa usa ka tawo.
Tuloy-tuloy naman po ang ating ginagawang regular medical mission dito po sa ating lokal sa Doña, Orani, Polanco Street, Barangay Doña, Orani, Bataan. At ang atin pong ongoing na medical mission ay nagpasimula ng registration kanina pa pong alas 5 ng umaga. At yan po ay tatagal hanggang alas 9 ng umaga. Huwag niyo pong kalimutan, every Monday po ito. Huwag po kayong mag-aalala sa inyo pong mga kakainin habang naghihintay naman ng kayo po ay mapagsilbihan. Libre lang po naman lahat yan. Ito po ay libreng serbisyong ibinibigay po sa ating mga kapwa-tao. Ano man po ang inyong relihiyon, ano man po ang inyong political affiliation, kulay, lahi, wika. Kami po sa MCGI ay sa tulong ng Diyos ay nagsisikap naman na makaabot sa maliit na paraan kung ano po ang aming makakayanan, mapagdamutan po ninyo. Nandyan po ang iba't ibang mga serbisyong medical, optical, dental at mga gamot na ating ibinibigay na libre. Regularly po, ginagawa natin ito every Monday. At makakapagparehistro pa po kayo hanggang mamayang alas 9 ang atin pong mga kapwa-taong makakaabot sa ating cut-off. Pinagsisilbihan po natin hanggang hapon na ito ay atin namang matapos. Kaya tuloy-tuloy lamang po kayo at sana po ay mapagbigyan po ninyo kami naman na mapagsilbihan kayo. Wala po kayong alalahaning babayaran o kung ano pa man. Ito po ay libre para sa mga kapwa-tao natin na nangangailangan. Yung mga around the area, yung malalapit po dyan at yung mga napadpad dyan sa lugar po ng Doña sa Orani, Bataan, maaari po kayo makapag-avail ng ating mga libreng serbisyo. At makibalita tayo ngayon sa ating mga kapatid dyan. Good morning po sa inyo. Rise and shine. Yes, good morning, Kuya! Rise and shine! Live na live po tayo mula rito sa ating MCGI Clinic dito po sa Barangay Doña sa May Orani, Bataan. And of course, ngayon po ay unang araw ng Monday ngayong month of June, Kuya. And of course, good na good po talaga yung morning dito sa ating dako dahil open pong muli ang ating MCGI Clinic para sa ating mga kababayan. And Kuya, kanina nga po, actually dumating kami dito bandang 4 a.m. Hindi pa po start ng ating registration pero marami na po talaga tayong mga kasangbahay na nakaabang at talagang nakapila po. Bagamat may pag-ulan-ulan po dito sa ating banda, dito sa ating barangay, ayan po. Pero patuloy pa rin po yung pagdating ng ating mga kasangbahay na magpapacheck up para ngayong araw and para po maaga po sila makapagpa-register sa kanilang medical services na i-avail. And of course, habang po yung mga kababayan natin o yung ating mga kasambahay ay nakapila po sa kanilang waiting area, syempre meron po tayong inihandang free almusal or free breakfast po para sa kanila. Meron po tayong mga MCGI volunteers na umiikot po para po hatdan po sila or hatiran po sila ng kanilang mainit na lugaw. And of course, pwede rin po silang humingi ng mainit na kape. Ayan, pwede rin po yan or available din po yan dito sa atin habang naghihintay po sila. And sa mga nais pa pong humabol magpa-register naman po, Kuya, syempre po ay welcome pa rin po dahil gaya po ng sabi nyo, ang ating registration po ay open from 5 a.m. hanggang 9 a.m. pa po yan. Kaya hindi pa po natin cut off hanggang 9 a.m. po. Tatanggap po tayo ng ating mga patients na magpapa-register. Basta magtungo lang po dito sa ating venue. And of course, every Monday naman po, every ganitong event or MCGI Clinic, ay kasama pa rin po natin ang ating masisipag na MCGI volunteers and staff, ang ating po mga doctors, and of course, yung ating pong UNTV Mobile Dental and Optical Clinic. Ayan po yung ating mga nakakasama every month sa ating venue. Sila po yung mga katulong natin sa pagbibigay ng iba't ibang medical services sa ating mga kababayan. And para sa araw po na to, Kuya, ang mga services na available po, meron po tayong adult medical consultation, meron po tayong pediatric consultation, and sa dental services, available pa rin po ang ating dental extraction and dental cleaning. Sa optical services, aside from free eye checkup, ay meron pa rin po tayong free reading glasses, and of course, meron pa rin po tayong legal consultation. And kung sila naman po ay resetahan ng ating mga doctors ng kanilang gamot, ay pwede na rin po nila yung i-avail dito. Hindi na po nila kailangang bumili pa sa labas para po ipakita yung ating reseta at para bumili pa.
ay meron naman din po tayo dyan sa ating MCGI Pharmacy. Ayan po, pwede po nilang i-claim. Meron po tayong mga nag-a-assist dyan para po ibigay po yung kanilang mga kailangang gamot. Kaya naman po para sa mga pupunta, ulitin ko lang po yung ating pong venue ay dito po sa Polanco Street sa may Barangay Doña sa Orani, Bataan. And since nasa looban po yung ating area or yung ating MCGI clinic, meron naman po tayong mga MCGI libreng sakay tricycle na umiikot para po pwedeng maghatid at magsundo po mula dyan sa kanto papunta po dito sa ating venue or sa mismong clinic natin. Libre rin po yan para hindi na po sila gumastos dagdag po dun sa kanilang pamasahe. And of course, lahat naman po dito ay libre, kuya. And lahat po ay welcome. Gaya po na lagi nating pinapaalala sa ating mga kasambahay na wala po tayong pinipiling relihiyon, lahi, edad, kasarian o namang group affiliation. Lahat po ay welcome basta po nangangailangan. And ito naman po ay ating ipinagpapasalamat sa bawat pagkakataon na tayo po ay makagawa ng mabuti na gaya po ng ating natututunang aral mula sa Biblia. And mula po rito sa ating MCGI Clinic sa Bataan, ito muna po ang update. Balik po sa inyo, kuya. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kapatid at sa lahat ng mga nakikipagkaisa para tayo naman po ay makaabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang inyong mga sangbahayan. At dalangin ko po ang lahat ng mabuti para sa inyo. Tuloy lang po kayo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan po ng mga libreng serbisyo. Nandiyan po yung atin pong mga schedules every Monday. Dito po tayo sa lokal ng Doña sa Orani, Bataan. Meron po tayo diyang isinasagawa na regular medical mission. Kasabay po niyan, meron din po tayo na regular medical mission. Ito naman po, Monday to Friday na po sa atin pong diagnostic center, sa MCGI Diagnostic Center. Dito po sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, MacArthur Highway. Monday to Friday po yan. Every Friday, meron naman po tayo din sa ating MCGI Charity Center dito sa number 141 E. Rodriguez Avenue sa Marikina City. At magsadya lamang po kayo dyan. Hindi po yan exclusive sa mga Marikenyo. Kung saan man po kayo galing, kahit yung mga malalapit from Rizal, ibang lugar po ng Metro Manila, kung kayo po ay makakapagsadya dyan, nandyan po ang ating mga libreng services sa ating MCGI Charity Center. Ulitin namin, wala po kaming hinihinging kapalit, libre po yan para sa lahat. At tayo naman po ay nagpapatuloy din ng ating pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa day 6 na po tayo mamayang gabi sa atin pong isinasagawang mass indoctrination. Alas 7 po yan ng gabi, Philippine Standard Time. Sana mapaunlakan niyo po kami. Ito ay pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesus. At ang Rise and Shine segment dito po sa Good Morning Kuya program ay inyo pong nasasaksihan naman every Monday, alas 6 po ng umaga. Samantalang, tuloy-tuloy ang ating mga public service sa ating pong serbisyong bayanihan. Monday to Friday, alas 4 naman po ng hapon. Yan naman po ay inyong mapapanood dito pa rin sa UNTV at sa iba't ibang mga social media platforms na atin pong ginagamit. Para po naman kami ay makapagpatuloy ng pagsisilbi sa inyo. At sa huli, ang pinakamataas na pagpupuri ay mananatiling sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang karangalan ay sa ating Amang mapagmahal. On that note, iiwan po namin sa inyo ang isang awiting tumatanaw ng utang na loob sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa kanilang rendition ng awitin po na Salamat sa Pagmamahal. Narito po ang The Harmonics para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at manatiling nakaantabay sa pagpapatuloy po ng ating programang Good Morning Kuya. To God be the glory. Keep on shining and keep on caring. Good morning. Narito
sa